Ayun, good day po sa inyo mga ka-DIY. Ito na po yung ating egg turner tray. Una po nating gagawin ay buuhin po muna natin ito. Saka natin gagawan ng frame na plywood para tumibay po. At saka po natin gagawan ng kahon. Ayan, so stay tuned. Sa ating egg turner tray mga ka-DIY ay hindi na po natin ito gagamitin. Sa episode na to mga ka-DIY, ang pagbuo po muna ng kahon ang aking ipapakita. Sa ating next episode ay ipapakita ko po sa inyo yung pinakamadaling wiring ng automatic egg incubator. Panoorin nyo po ng buo yung video na to ka-DIY at sigurado makakagawa ka ng epektibo at high hatching rate na egg incubator. Huwag mo din kalimutan na mag-like or mag-subscribe sa channel ko ka-DIY at i-click yung bell button para maging updated ka sa bagong video ko na i-upload. Ginamit ko po dyan ay plywood na 1/2. Ayan, sukatan nyo lang po ang inyong egg turner tray, saka nyo po putulan ng plywood. Ayan po yung binubuo po natin dyan. Tapos binutasan po natin. Tapos para malagyan po natin ng tornilyo. Ayan. So ito po mga ka-DIY, tapos na po natin gawan ng frame yung ating egg turner tray. So ngayon po ay matibay na po siya. Hindi po siya katulad nung una. Kung wala pa siyang frame na plywood ay gumagalaw siya mga ka-DIY. Ito, matibay na po siya. So, pwedeng tatagal ko ng ilang taon mga ka-DIY dahil may frame na po siya. Yan. Sa ating next video mga ka-DIY ay gagawa na po natin ito ng kahon. So, dalawang egg turner tray po ang ipapasok natin sa kahon natin gagawin. Bali, yun po ay magiging 112 seater. Tapos, lalagyan din po natin ng hatcher tray na dalawang layer po. So, palagay po natin na 50 isang layer ng isang hatcher tray. Bali, 100 capacity na itlog ang kasya sa ating hatcher tray. So, bali po ang mangyayari ay 112 seater, 100 hatcher po. So, ayan mga ka-DIY, may naputo na po tayong mga plywood. Plywood po na to ay 1/2 po yung kapal. Ito yung ating pang ibabaw mga ka-DIY. May sukat po na 44.8 cm by 56 cm. Ito yung magiging takip ng ating panel box. Yan. Pinakaibabaw na po ito. Tapos ito yung ating likod mga ka-DIY. May sukat na 44.8 cm by 74 cm. Tapos ito yung ating fan baseboard. Yan. Yan po yung papatungan ng ating blower mga ka-DIY. Tsaka andyan din po yung ating heating element. May sukat na 35 cm by 44.8 cm. Tapos yung kasunod po, yan po yung magiging ilalim ng ating panel box. May sukat na 55 cm by 44.8 cm. Tapos ito yung ating pang-ilalim mga ka-DIY. Yan. Pang-ilalim na board. Ay sukat na 56 cm by 44.8 cm. So ito po yung ating sidings mga ka-DIY. Kung nakikita nyo po, may mga guhit-guhit na po yan. So mamaya explain ko po sa inyo. Ang sukat ito mga ka-DIY ay 56 cm by 76 cm. So dalawa po yung ating siding. Yan, pareho po ng sukat yan mga ka-DIY. 56 cm by 76 cm. Yan, ito yung ating sidings mga ka-DIY. Yan, kung nakikita nyo po yan, may mga guhit na po yan. Dahil yan po yung spacing ng ating egg turner tray at ng ating hatcher tray. At maging ng ating blower po. So dito po yung ating water pan. Tapos hatcher 1, hatcher 2, setter 1, setter 2. Tapos dito po yung ating blower. Yan, kung nakikita nyo po ito yung kapal ng ating plywood. Yan. Tapos dito rin po, ito, kapal din po ito yung plywood. Ito yung ating fan baseboard. Dito yung ating plywood ng ating panel box. Tapos dito, top board. So ang sukat po ng ating water pan mga ka-DIY, ang binigay ko pong space dyan, 10 cm. Tapos sa ating hatcher 1 mga ka-DIY, ang sukat po ay 9 cm. Tapos sa ating hatcher 2, 9 cm. Sa ating setter 1, 13 cm. Tapos sa ating setter 2 ay 13
13 centimeters. Tapos ito mga ka-DIY, yan, kapal ng plywood yan, 1 centimeter. Yan. Plus 12 centimeter, 12 centimeters na kapal na height ng ating blower. Yan. Tapos plus 1 centimeter na kapal din ng plywood natin, 1 centimeter. Tapos dito yung ating panel box, dito yung ating mga timer, thermostat. Dito ang space po niya ay 7 centimeters plus 1 cm dito na takip ng ating incubator. So total po niyan ay 76 centimeters. Yan po yung height natin. Tapos yung lapad po 56 centimeters. So ayun mga ka-DIY, bubuuin na po natin yung ating box. Bali, una po natin gagawin ay lalagyan muna natin ito ng tigwa 1x1. Yun po yung magiging patungan ng ating hatcher tray at setters. So stay tuned na po at simulan po natin yung pagkakarpintero. So ayun, may naputo na tayong mga 1x1 mga ka-DIY. Ang haba po nito ay 18 inches. So sa pagbuo po ng ating box, ang unahin po natin ay lalagyan na po natin ito ng mga 1x1 mga ka-DIY. Yan. Ito po yung ating pagpapatungan ng ating egg turner tray tsaka ng ating hatcher tray. So ayun po mga ka-DIY, tapos na po nating lagyan ng 1x1 ang ating sidings. So dito po yung ating water pan mga ka-DIY. Tapos yung guhit natin nandito, nasa baba po yung ating 1x1. Ayan, ito yung guhit po. Andito sa baba yung ating 1x1. Dito po nakapatong yung ating hatcher tray na dalawa. Hatcher tray 1, hatcher tray 2, setter 1, setter 2. Ngayon mga ka-DIY ay maglalagay tayo ng mga butas ng ating kahon. So yung blower ko po mga ka-DIY, ang buga ay papunta doon sa likod. Ito po yung papunta po dito yung buga ng aking blower. Ngayon mga ka-DIY, kung magiging pasukan ng hangin ko, dito ko po ilalagay sa gilid. Yan. Ilalagay po ako ng butas dito na 19mm. Yan. Dito po yung magiging intake ng aking sariwang hangin. Yan. Dito sa ating magiging pasukan ng sariwang hangin mga ka-DIY, 6 inches. Yan, gumuhit tayo yung 6 inches. Tapos 1 inch. Yan. So 1 inch pwede na po yan dahil ang ibubutas ko po dito ay 19mm. Tapos itong singawan natin sa baba mga ka-DIY, bubutasan ko rin po ng 19mm. Yan. Kung paano ko po kinuha yung sukat, gumuhit na po ako dito sa, mula dito po 2 inches. Tapos dito naman po ay 1 inch. Yan. So ito na po siya. Side by side po yan mga ka-DIY. Yan. Ito po yung 19mm mga ka-DIY.
Ang next step po natin, ilalagay tayo ng mga butas dito para sa ating thermostat at mga switches. Itong wallpaper mga ka-DIY, waterproof po ito. In-order ko po ito sa Shopee. Ito po ay halagang 109 plus shipping fee na 40 pesos. So, total po ay 149. May dikit na rin po ito. Kaya di po natin kailangan mag-rugby. Diyan nga pala mga ka-DIY ay gumamit po tayo dyan ng 1/2 by 1/2 by 1/16 na super white na angular na aluminum po. Kung hindi po available sa lugar nyo po yung ganyang materyales, ay pwede po kayong gumamit ng Kendry na 1/2 by 1 na kahoy po. Yan, meron po yan sa lahat ng hardware. Ayan, yan po kasi yung paglalagyan po natin ng salamin for viewing. Yan, 45 degree natin dito. Yan. Few moments later. Yan po mga ka-DIY, napalagyan na po natin ng salamin yung ating pinto. Yung salamin na pinalagay ko dito mga ka-DIY ay 1/4 po yung kapal. Tapos nilagyan na rin po ng dikit yan, paikot po. Ayan, silikon. Yung lapad dito mga ka-DIY ay singkapal ng ating 1/2 na plywood. Ayan, 3 piraso po. Tapos yung magiging lock naman po ng ating pinto mga ka-DIY ay lock latch po yung gagamitin ko. Yan, ganito po. Ganito po yung mga kinakabit ko sa mga gawa kong egg incubator. Yan, maganda po kasi yung ganito mga ka-DIY dahil may spring siya. Yan. Pagka nilock muna po ito, hihilain pa niya yung pinto. Kumbaga, ididikit pa niya yung pinto. Kung walang available sa inyo na ganito mga ka-DIY, pwede rin po kayo gumamit ng hook and eye. Ayan, ganito po yung hook and eye mga ka-DIY. Ayan. So, sa mga hardware mga ka-DIY, merong ganito. Ayan mga ka-DIY, tapos na po yung ating kahon. Sa ating next episode ay ituturo ko po sa inyo yung pinakamadaling proseso kung paano
paano mag-wiring ng automatic egg incubator.